Amen. So, purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos at binibigyan niya tayo ng lakas na ma-overcome ang lahat ng bagay sa ating buhay. Tayo po ay oriented tayo sa sinabi ni Apostle Peter na we are a royal priesthood. Okay? Sa atin, tayong mga Gentiles na na-convert sa Panginoon, madali nating matanggap. Actually, without a question, in-embrace natin ang Word of God as is nung tayo po ay naging believer. Hindi po ba? Pero hindi po ganun ang kalalagayan, especially ng mga Hudyo. Hindi ganun kadali para sa kanila na tanggapin yung mga katotohanan iyon. Kasi merong established na priesthood na nag-exist for 2,500 years. Mula kay Moses hanggang sa Panginoong Hesus. That was 2,500 years. Ilang libo taon. Centuries after centuries. Established na priesthood. And then all of a sudden, pagdating ng New Testament, dineclare ni Apostle Peter, we are a royal priesthood. Tayo, ang dali nating tanggapin yun, hindi po ba? But it needs validation. Amen? Kasi hindi yun acceptable, especially sa mga Hudyo, especially in the first century. Naalala nyo yung discussion sa Acts chapter 15? Nagkaroon ng controversy doon kasi na-Christianize na even yung mga Jews. Marami na nung sa may Book of Acts. Kumalat na yung gospel. In-embrace na ng mga Jews ang gospel. Pero pagdating sa may Acts chapter 15, nagkaroon ng matinding argument sa council nila. Ano ang kalalagayan ng mga hentil? Kasi hindi sila sanay sa ganun di ba? Nasanay sila for thousands of years na sila yung bayan ng Panginoon. And then all of a sudden, mga Gentiles papasok doon sa kapulungan, sa Commonwealth ng Israel. Hindi naging madali yun para sa kanila. Kaya deliberation yun. Kaya nga, lumitaw pa yung mga issue na, kasi yung mga Gentiles, hindi sila mga tuli. Kailangan tuliin sila. Hindi na kailangan yung pagtutuli. Pangalawa, yung lifestyle ng mga Gentiles, ibang-iba sa lifestyle ng mga Hudyo. Diba? Marami silang kinakain na ganto-ganto. Kaya nga, nag-resolve sila. Kung naalala niyo yung Acts chapter 15. Matinding deliberation yun among Christians. Okay? So, hindi kasi nila ang hindi nila kayang i-contest, yung Holy Spirit bumaba sa kanila yon. So, ibig sabihin, tinanggap sila ng Panginoon. At kay Peter, ipinakita yon. So, ito yung issue ng pagiging royal priesthood natin ay hindi ganun kadali yon para sa kanila na matanggap. Okay? So, ang pag-uusapan natin sa araw na ito, papaano naging valid tayo ng mga hentil naging part ng royal priesthood. At ito po isang malaking actually magpahanggang ngayon ang mga remaining Jews, mga modern o present Jews ngayon sa bansang Israel, hindi nila matanggap-tanggap yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mindset nila na natanim yon sa kanilang isip. For thousands of years, meron ng established na priesthood. Okay? So, kaya nga ang pag-uusapan natin ngayon ay yung the order of Melchizedek. Okay? May established kasing order ng priesthood. Ito yung tinatawag na the order of Aaron. Okay? So, yun yung priesthood. Doon nagsalin-salin yung mga priest for centuries sa order ni Aaron. Okay? So, mahalaga ito sa atin mga kapatid, tayo mga Kristiyano, especially sa inabot ngayong mga panahon, magandang makita natin ito at mag-act tayo kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Okay? Kasi, katulad po nito, sinulat sa Hebrews chapter 3 at saka Hebrews chapter 4. Ito ay patotoo
tungkol kay Jesus Christ na siya ay high priest. Naalala niyo yung discussion sa John chapter 5 na yung crisis about testimony kung sino si Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ doon pwede ako magpatotoo tungkol sa aking sarili. Kasi yung patotoo ko, valid yun. But, sa inyo, hindi yun lilitaw na tama. Kasi ako rin nagpapatotoo. Pero may ibang nagpatotoo sa akin. Sabi niya ganon. Si John. Si John na ino-honor ninyo. Nag-testify siya about me. Sabi niya ganon. Pero, yung patotoo ng tao ay mas mahalaga yung patotoo ng Diyos. Sabi niya ganon. Yung God the Father ay nagpatotoo tungkol sa akin. Pangalawa, yung mga trabaho na ginawa ko, yung mga miracles, lahat ng nagawa ng Holy Spirit ay nag-testify about me. Pangatlo, sabi niya, the Scriptures. So in other words, yung triune God nag-testify sa Kanya. God the Father, God the Holy Spirit, sa mga works, at saka yung the Scriptures itself, the Word of God, the triune God, nag-testify sa Kanya, which is above the testimony of John. Na bagamat valid yun. So, ito ay patotoo ito tungkol kay Jesus, kung sino siya. Sabi ng Hebrew writer, actually, ang book of Hebrews was written primarily for the Jews. Secondary lang po tayo. Amen? Kaya, tignan ninyo yung manner ng pagsulat ng Hebrews, kino-convince niya yung mga Christians on that time yung validity ng claim ng office ni Jesus Christ as high priest. Okay? Kaya nga, kung titignan ninyo sa may book of Hebrews, sa different chapters, laging binabanggit si Jesus Christ as high priest. Kasi iyon yung matinding validation na ginagawa ng writer ng Hebrew. Okay. Sabi niya sa Hebrews chapter 3 verse 1, Holy brethren, partakers of heavenly calling. So sila yon, yung early Christian, and then tayo. Okay, sila yung primarily na ina-address dito. Consider Jesus Christ, the apostle and high priest of our confession. So ibig sabihin, nung time na yon, bagamat naniniwala sila kay Jesus, kasi Christian na sila pero pagdating sa issue ng priesthood, medyo nakalutang yon, isang malaking question mark yun sa kanila. Okay. Since we have a great high priest, so hindi lang basta high priest, great high priest who gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. So, in-encourage sila, at gano'n din tayo ng mga inabot ng huling panahon, na panghawakan natin yon, na yung napakalaking office na ginagampanan presently ni Jesus Christ doon sa langit. Okay. So ngayon, kaya nga, para sa mga Hebrews, para masabi mo na siya ay high priest, at tawagin pa siyang great high priest, kinakailangan ito ng matinding validation. Amen? Lahat ng claim, kunyari, si Jesus Christ, isa sa mga office niya, siya ay king. Hindi lang basta king. King of kings and Lord of lords. Tama? Siya ay prophet. So yung mga offices na yon ay kinakailangang i-validate yon. At nakita natin yon sa kanyang mga pagtuturo at saka sa scriptures, yung patotoo tungkol sa kanya. So the office of high priest was most powerful in Judea. Kasi ang setup po ng Israel ganito. Separate, merong yung ecclesiastical na nasa ilalim ng kapangyarihan ng high priest at saka yung civil magistrate na nasa pangangalaga ng mga hari. Dalawang office siya na tinatawag na natin sa panahon natin ngayon na church and state. Separate siyan, but pareha siyang under God. Ang idea ngayon ng church and state ay Marxism, na walang pakialamanan. Pero ang katotohanan nun, ang dalawang ito is under God.
nag-ooperate sila under God. Okay. So, ang Marxism is godless. Okay. So ngayon, the office of high priest was most powerful in Judea, and for any man to declare himself the valid office holder without the mandatory credentials was unacceptable para sa mga Hudyo. Sa atin, acceptable yun eh. For Jesus to declare high priest required a strong validation. Okay, bakit po? Kasi nga po, gaya po ng sabi ko sa inyo, actually yung topic natin last week. Ang Levi, ang tribe ng Levi, ay pinili ng Diyos as yung tinatawag na angkan ng mga saserdote. Naalala nyo, di ba, si Levi ay isa sa 12 tribes na anak ni Jacob. Okay, si Abraham, yung pinakatatay nila, na tinawag ng Diyos, na tinatawag na the father of faith, nagkaroon siya ng anak na si Isaac. Si Isaac, nagkaroon siya ng anak na si Jacob. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak. Di ba? Ang panganay ay si Reuben, si Joseph, di ba, naalala niyan, isa roon si Levi. Okay. So ngayon, nung time na ni Moses, sinet apart ng Panginoon mismo ang tribe of Levi na magsiserve sa kanya sa sanctuary. Pero out of that tribe, pinili niya yung isang pamilya ng Levita, na yung pamilya ni Aaron, na para sila yung authorized na makakapasok at makapagsiserve doon sa may sanctuary itself. Yung lahat ng Levita ay katuwang nila na nagsiserve sa may tabernacle as a whole. Pero yung ibang kababayan nila, yung ibang kamag-anak nila, ay hindi allowed na pumasok sa may sanctuary. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Yung pamilya lang, yung immediate na family ni Aaron, sila yung saserdote. So pag namatay si Aaron, ang kanyang successor ay isa sa kanyang mga anak. Okay? Doon, for thousands of years, for 2,500 years, nagpasalin-salin yung priesthood sa ganong setup. Ang tawag po dyan ay Aaronic priesthood. Aaronic priesthood or the order of Aaron. Okay. So ngayon, pero tignan ninyo ang statement kung paano binavalidate sa atin, at especially sa mga Hudyo, si Jesus. Kasi si Jesus ay tribe of Judah. Ang Levites ay tribe ng mga priesthood. So malaking problema po yan. That is unacceptable. Okay? So paano na i-present ng writer ng Hebrews sa ating lahat yung pagiging valid na office holder ni Jesus Christ as high priest? Ang sabi dito sa Hebrews chapter 6, Jesus has entered as a forerunner on our behalf doon sa langit. Yung totoong sanctuary sa langit. Kasi yung sanctuary sa ibabaw ng lupa nung panahon nila Moses ay shadow lamang yon. Amen? Copy lang yon nung nasa itaas. Okay. So having become a high priest forever, kasi hindi na siya namamatay, tama? Siya ay hindi katulad ng Aaronic priesthood na namamatay sila, kailangan ng successor. Ngayon, si Jesus ay minsan lang namatay para sa ating kasalanan at siya ay nabuhay na magpakailanpaman. So, He lives forever at siya ay nagsiserve doon sa totoong tabernacle sa langit according to the order of Melchizedek. This is very important na kayo mga Kristiyano ay dapat yung maintindihan nito. Kasi sa ngayon, parang accepted na lang natin. Andali natin sabihin na, uy, we are a royal priesthood. Andaling i-quote yung verse. Pero paano ka naging priesthood? Gentiles tayo. Kaya mahalaga yung salitang ito, the order of Melchizedek. Ang ating priesthood ay bestowed by our union with Jesus Christ.
Kung si Jesus ay mababalidate na totoong priest, tayo ay totoong priest. Tama? Kasi iyon yung calling nating lahat. We are called as priest. Okay. So, sino si Melchizedek? Yan yung mahalagang tanong. Sino si Melchizedek? Mahalaga na mabasa na ito at maintindihan. Napakaikli lang ng record ni Melchizedek sa Genesis. Na-meet siya ni Abraham. Si Abraham, kapatid, pag sinabi mong Abraham, ginagalang yan ng both Jews and Muslim. Parehas nilang kiniklaim na sila ay galing kay Abraham. Magkaiba nga lang ng estado. Diba si Abraham, ang asawa niya si Sarah. Nagkaroon siya ng 2 anak, si Ismael at si Isaac. Si Isaac ay anak niya kay Sarah, yung legitimate na anak. Pero si Ishmael, anak niya sa kanyang servant na si Hagar, nung nagkaroon sila ng crisis. Ngayon, ang Muslim, ang kiniklaim nila na totoong asawa ay si Hagar at ang totoong anak ay si Ishmael. Ang Jews at ang Biblia, ang kiniklaim ay si Sarah ang totoong asawa at si Ismael ang si Isaac ang totoong tagapagmana. So, parehas na mahalaga si Abraham sa Muslim at saka sa mga Hudyo. At sa atin din. Kasi tayo, isipin nyo, paano tayo naging anak ni Abraham? Gentiles tayo. Hindi tayo Hudyo. Mga importanteng mga paksayan, kapatid. It needs a strong validation according to the testimony of the Scriptures. Okay. Kaya ang tanong dito, sino si Melchizedek? Ang sabi sa Hebrews chapter 7 verse 1, siya daw ay King of Salem, the priest of the Most High God. Wow! Paano, no? Hindi, ito'y very interesting. Very interesting na mayroong high priest na nag-exist. Wala pa si Levi, hindi pa pinapanganak. Tama? Si Abraham pa lang eh. Wala pa nga si Isaac na anak niya. At wala pa si Jacob na apo niya. At wala pa yung 12 tribes. And then na-meet mismo nung kanilang lolo na si Abraham, si Melchizedek. At ang sabi sa may Bible, siya ay King of Salem. Wow! Kasi, alam niyo mga kapatid, kasi ganito ang ibig sabihin ng Melchizedek. Kung itatranslate mo ang Melchizedek, ang ibig niya sabihin ay King of Righteousness. Pangalawa, siya yung King of Salem, ang ibig sabihin nun ay King of Peace. Ang Salem, doon kinuha yung tinatawag na bayang Jerusalem. So, ibig sabihin, siya yung king that time. Isa siyang Canaanite king. Isa siyang foreigner. Amen. Hindi siya kabilang sa Hebrew race. At ito ay malaking problema, kapatid, para sa mga Hudyo. Kasi ang talagang nire-recognize lang ng mga Hudyo at yung mga first century Christians, yung heritage o yung decency ng tinatawag na Judaism. Amen. So, kaya nga ito ay malaking issue, pero hindi nila kayang pabulaanan. Kasi ang taas ng regard nila kay Abraham. Okay. So, ibig sabihin, kapatid, ganito. Sino si Melchizedek? Siya po ay priest and at the same time king. Wow! Dalawa ang kanyang office. Kaya kakaiba si Melchizedek. King and priest. Amen po ba? So, very interesting yung kanyang kwento. Actually, makikita nyo yung kwento ni Melchizedek doon sa Genesis chapter 14. Actually, ang 3 verses nga lang yung nabanggit sa kanya eh. Verse 18 up to 20. Ganito po kasi ang kwento. Hindi po ba nagsettle na sila sa Canaan nung pinatira sila ni God? Nung umalis si Abraham sa land of Ur ng Chaldean, nung Iraq. Alam niyo ba si Abraham ay Iraqi? Doon siya nang galing sa land of Ur.
And then, nung sinabi ni God, iwan mo yung pamilya mo, pumunta ka sa lugar na aking ituturo sa'yo. Doon siya itinuro sa may Kanaan. Ang Kanaan, yun yung kanyang pangalan noon, hindi pa siya Israel noon. Okay? Land of the Gentiles ang Kanaan. So doon siya timira. At iyon yung promised land na binigay ng Panginoon kay Abraham. Siya yung title holder, bagamat nung time na yun, nakatira pa yung mga Gentiles na kasama niya. Pero siya na yung title holder nung bansang iyon. Okay? So ngayon, si Lot, yung kanyang pamangkin, ay nag-sumeparate sa kanya. Tumira siya sa may Sodom. Sa may Sodom, doon na siya nasettle na siya doon eh. Wicked yung mga tao doon. Hanggang isang araw, merong 5 kings na nilusob nila yung maraming parts ng Kanaan, kasama sa naging bihag si Lot. Okay, so si Abraham, nirescue niya yung kanyang pamangkin. Yun lang ang kanyang intention. I-rescue niya yung kanyang pamangkin. Iilan lang yung kanyang soldiers, 300 plus lang. Against 5 kings na nag-invade sa buong Kanaan. Isipin niyo yun, kapatid, kung hindi si God na nagbigay ng victory sa kanya, paano niya matatalo yon? 5 kings, considering hindi naman sila mga warrior. Yung kanyang mga tao ay mga farmers. But by the power of God, by the grace of God, binigyan siya ng victory. Natalo niya. Biro mo, ang labanan kasi noon ganito. Pag natalo mo yung isang bansa, kukunin mo lahat ng mga ari-arian, lahat ng gold, mga hayop, lahat ng mga nakulimbat nila, tawag doon mga loot. Plunder, yan ang mga tawag nila dyan. Lahat iyon, nakuha yun ng 5 kings, ay natalo ni Abraham, hindi kanya lahat yun. Biglang yaman si Abraham doon eh, di ba? Inuwi niya lahat, ang napakalaking kayamanan, kasama si Lot na i-rescue niya. Pero ibinalik niya yun sa binalik niya yung mga plunders na dapat sana sa kanya kasi victorious siya yung conqueror eh. Pero ibinigay niya sa Sodom, binigay niya, sinauli niya. Kasi sabi niya, baka sabihin niyo, yumaman ako dahil sa inyo. Okay? So ngayon, nung pag-uwi niya, nakasalubong niya si Melchizedek. Doon niya nakilala si Melchizedek. At pinagpala siya ni Melchizedek. Sabing ganon, pagpalain ka, Abraham, na binigyan ka ng Diyos ng tagumpay sa labanang ito. Pagpalain ka ng Diyos. Diba? Pinagpala siyang ganon. At binigyan siya ng tinapay, bread and wine. And then si Abraham naman, binigay niya yung tithes, yung tent ng kanyang nakuha. Ibinigay niya doon kay Melchizedek. So yun yung record, mga kapatid. At yung record na yon, yun lang yung tanging account na kwento ni Melchizedek aside from this Hebrew. Itong sa may pinag-aaralan ngayon sa may book, Hebrews chapter 7. So ngayon, mga kapatid, matagal na panahon event na yun eh, hanggang sa sila ay nagsettle na sa may land of Canaan at sila ay naging isang bansang Israel na. At doon na inaitatagi yung Levitical priesthood. Okay? Yung kwento ni Melchizedek ay parang history na lang yun sa kanila. Pero biglang kinote yung pangyayaring iyon dito sa New Testament. At yung kwentong iyon, kapatid, ay hindi lamang mahalaga yon as testimony about about Jesus Christ, but also sa atin as royal priesthood. Bakit po royal priesthood? Pag sinabing royal, kingly. Pag sinabing priesthood, ecclesiastical. Priest and king ang pinag-uusapan po natin. Whenever you encounter that word, royal priesthood, king and priest. Ang calling po natin dahil kay Jesus ay king and priest. Amen. Okay. So, ito, yung controversy ng katauhan ni Melchizedek. Sabi sa Hebrews chapter 7 verse 3, sino si Melchizedek? Without father, without mother, without genealogy, having neither beginning, days, nor end of life. Kasi walang record eh. Napaka-mysterious ni Melchizedek. Pero si Melchizedek ay talagang taong nag-exist. Hari siya, especially ng Jerusalem that time.
na ang pangalan ng Jerusalem that time was Salem. Siya nga yung King of Salem, sabi ng Bible. Okay. So, walang record sa kanya, made like, sabi ng Hebrews, but made like the Son of God, remains as a priest continually. Nananatili siyang priest kasi walang record ng katapusan ng kanyang buhay. Tinawag siya ng Panginoon as priest outside Hebrew heritage. Di ba? Walang record. Alam niyo mga kapatid, sa atin kasi ang daling tanggapin yung statement na yan, but ito'y controversial. Kasi ganito po yan mga kapatid. Ang Aaronic priesthood ay merong heritage. Si Aaron. Si Aaron, Hebrew. Di ba? Jew siya anak siya ni Abraham. May record ng kanyang genealogy. At iyon ay very important para ma-accept kang priest ka. Si Melchizedek, wala siyang ganun. Kaya hindi po yung complementary. Questionable po yun, yung kanyang heritage. Kasi ganito po ang katuruan ng mga rabbis. A man without a father had no prior heritage in Jerusalem. Wala kang, kumbaga, so anong mamanahin mo, wala kang kasi wala kang namang record Di ba? To have no inherited right to the office made a man ineligible or questionable claimant. So yun po yung, kaya kung babasahin nyo yan, hindi po yan cute na statement. Questionable statement po yan. Pero ito po ang hindi nila kayang i-contest. Ano yung hindi nila kayang i-contest? Ito. Si Abraham. Kinilala siya ni Abraham. Yun yung isang uncontestable na truth about kay Melchizedek. Sabi kasi rito, si Melchizedek, king of priests, king of Salem, priest of the Most High God, who met, biro mo, no? Merong priest si God na outside Hebrew heritage, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, whom also Abraham gave a tenth of them all, first being translated King of Righteousness, and then also King of Salem, meaning King of Peace. At ito po yung matindi, mga kapatid, na mahirap i-contest. Verse 7. Without any dispute, the lesser, si Abraham yon, is blessed by the greater. Okay? So, matindi pong yan, no? Matinding statement po yan. Nung biniles ni Melchizedek si Abraham, the scripture declares, mas greater yung nag-bless si Melchizedek kaysa kay Abraham na biniles. Patotoo ng scriptures yan. Kaya nga, mabibigat na validation ito. Matitinding statement yung ginagamit dito. Ang way ng Hebrew writer to present yung validity ng office ni Jesus Christ as high priest ay legal. Parang lawyer nga yung sumulat nito Amen? Talagang matindi yung kanyang presentation. Binavalidate niya. Kasi mahirap itong matanggap ng mga Hudyo. Okay. So ngayon, tignan po natin yung greatness ni Melchizedek. Sabi rito sa may patuloy, verse 4 to 7, now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. And indeed, those who are of the sons of Levi, who received the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law, that is, from their brethren, though they have come from the loins of Abraham. But he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham, and blessed him who had the promise. Kita nyo yung presentation, kinuwento ng Hebrew writer na ang may karapatan lang kasi na tumanggap ng tithes ay yung mga Levites o yung mga priest na inappoint ng Panginoon according to Aaron. And then here comes Melchizedek na hindi naman galing sa tribe ni Aaron kasi wala pa nga sila Aaron noon, wala pa ang Levi noon. Yung lolo pa lang ang kausap nandun na si Abraham mismo ang nagbigay. Si
Kasi honor ni Abraham yon, yung mga anak, sa anak niya yun si Levi. Apo niya yun si Levi Ang mga kababayan niya ay nagbibigay ng tithes doon sa apo niya. In the name of Abraham. Samantalang si Abraham na tinuturing ng dakila ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. So, dakila ay si Melchizedek kaysa kanya, ayon sa Biblia. Kita niyo yung legal, the way they present yung legality ng mga transactions. Kaya nga, indisputable ito. Ito yung hindi kayang pabulaanan ng mga Jewish na Christian nung first century. Abraham paid a tenth of the spoils to Melchizedek. This means that, first, Abraham recognized Melchizedek's priesthood. Yun yung unang-unang impact nun. Kasi, kinilala niya di ba? Hindi pa establish yung priesthood. Kinilala niya na yung pagiging priesthood ni Melchizedek. Yan yung unang-unang katotohanan. As valid one, coming from the covenant of God. Pangalawa, si Melchizedek, he received tithes and gave a blessing. He was the superior to Abraham and to the Levitical priesthood. Amen. So yun po yung nun. So mas superior. Kaya nga tama yung sinasabi kanina sa may verse 7. The lesser is blessed by the greater. So superior yung calling ni Abraham, ni Melchizedek, kay Abraham na kailang ginagalang at sa Levitical priesthood na kailang pinapahalagahan. Amen. Yun po yung pinag-uusapan dito. Okay. So, ayon sa verse 8 to 10, here, mortal men, so yung Levitical priesthood po yun, receive tithes. But there he receives them of whom it is witness that he lives. Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. So, ibig sabihin po mga kapatid, yung taong tinutukoy rito na namamatay, who received tithes are those of Levitical order. But Melchizedek, who receives them, did not depend on ancestry. Kasi nga, ang pagbibigay ng tithes ay nakakondisyon yon sa ancestry, according to the order of Aaron. So, kailangan doon ka magbibigay ng ikapo sa lahi ni Aaron na sinet ng Panginoon. Si Melchizedek, hindi siya kabilang sa lahi ng Hudyo. Canaanite nga siya King of Salem nga siya. Pero priest of the Most High God. So, ang laking, kumbaga sa Jewish mind, talagang isang napakalaking kontrobersy ito. Okay. Nor was his priesthood voided by his death. Kasi hindi siya namatay. Walang record ng kanyang kamatayan. Walang record ng kanyang beginning. Walang record ng kanyang ancestry. The priesthood of Melchizedek neither dependent on birth nor was it ended by death. Unlike doon sa Aaronic priesthood. Okay. So, ibig sabihin, yung superiority ng order ni Melchizedek, without all contradiction, the less is blessed by the better. Melchizedek was a priest king of Salem, totally outside Hebrew heritage. Okay, so mahalaga pong ma-establish yan. Kaya nga tayo, outside tayo sa Hebrew heritage. Gentiles tayo. Si Jesus ay sa Juda siya isinilang. Outside doon sa Levitical heritage. Melchizedek, as a foreigner, an alien, a Canaanite, is a remarkable fact. And it points to the universality of the faith. The covenant of God does not limit himself to one people. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, it was, from the very beginning, it was in the mind of God. Na iyon ang order ng priesthood. Nung na-meet niya
sila Aaron, bago binigay yung Ten Commandments sa Exodus chapter 19, di ba? Exodus chapter 20, binigay yung law. Exodus chapter 19, sinabi ng Panginoon yung plan niya. Gusto niyang silang lahat ay gawing lahat sila maging priesthood, ang calling ng Panginoon. Kaya lang, napakabata pa ng Israel para maintindihan niya yung calling ng Panginoon. Napaka-bias nila doon sa record. Akala nila sila lang yung hinirang ng Panginoon. Akala nila yung Libay lang ang pinili ng Panginoon na maging saserdote. Ganon sila kalimited. Hindi na nakita, wala silang idea yung universality of faith na nasa mind na yun ni God from the very beginning. Na sila ay in-appoint ng Panginoon for the purpose na i-reach out ang ibang bansa. Kaya lang na-confine sila, ang kailang mentality, na sila lang yung lahing hinirang. Amen. So dito kay Melchizedek ay pinakita na hindi ganon ang mind ni God from the very beginning. Ang talagang lahat na mga bansa, tatawagin niya para sa kanyang katuparan ng kanyang kalooban. It was in the mind of God from the very beginning that the priesthood was not limited by lineage. Kasi yung Aaronic order ay limited siya by lineage ni Aaron. Okay. Pangalawa, the priesthood was God's endowment to Melchizedek's person. This is very important. Hindi sa lahi, hindi yung genealogy ang basihan ng priesthood. But according doon sa person ni Melchizedek, we are talking about person. That's why si Jesus Christ, nung na-validate na talagang siya ay talagang legitimate na heir ng ganong office, yung ating faith sa kanyang person, kaya tayo naging saserdote. Amen. Nasundan niyo ako? We are talking about the person of Jesus Christ. Kaya tayo naging saserdote. Psalms 110, ito ay napakamatinding ito yung pinakamatinding na i-present ng Hebrew writer. Kinot niya yung Psalms 110 na mahirap itong i-contest kasi si David na isa sa mga ginagalang nila aside from Abraham na isang hari ay nagpatotoo tungkol kay Melchizedek. Okay. Sabi ng Psalms 110, babasahin natin ito mamaya, verse 4, emphatic that the Messiah is a priest after the old order of Melchizedek, a God-ordained priesthood radically different from Levitical line. Ito po yung verse 4. The Lord has sworn, yung kaninang pinag-usapan, yung oath ni God. The Lord has sworn and He will not change His mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. Wow! Ang bigat na claim yan. Si David, na ginagalang nila, nagpatotoo ng ganyan. Kinot niya. Saan nila nakita yung ibang record ni Melchizedek? Aside doon sa kay Abraham lang sa Genesis chapter 14. And then, ito na yung sumunod na record ni Melchizedek. Si King David, nag-testify by the power of the Holy Spirit, na si God, meron palang oath na ginawa si God from the very beginning. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Okay. Basahin po natin yung buo ng Psalms chapter 10. Ang tinutukoy po rito si Jesus Christ, the Son of God. Na tinawag siya, ito yung pinakamatinding validation. Kasi testimony ito ni David. Ang pinag-uusapan dito, si Jesus Christ as king and at the same time, priest. Tignan po natin. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Familiar kayo? Yes, si Jesus Christ yan Kinot yan ni Apostle Pablo sa New Testament. Amen? Si Jesus Christ yan. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power, in holy garment, from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. The Lord has sworn and will not change His mind. Verse 4, you are a priest forever according to the order of Melchizedek.
Ito po yung record ng kanyang pagiging priest and king. Matinding testimony ito, kapatid. Amen? The Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of his wrath. He will execute judgments among the nations, filling them with corpses. He shall shatter chiefs over the wide earth. He will drink from the brook by the way. Therefore, he will lift up his head. Wow. Tinding testimony. Amen po ba? Kaya kung ikaw yung Jew, Christian Jew nung time na yan, mahirap na i-contest yan. Mahirap yung i-contest. Kasi mabibigat yung mga ginamit ng Hebrew writer. Sabi niya sa may verse 12 to 17. For the priesthood being changed nung panahon ni Aaron, of necessity there is also a change of law. Kasi babaguhin na yung Levitical priesthood, so kinakailangan na yung law ay ma-change, yung particular sa area na yon. For he of whom these things are spoken belong to another tribe, from which no man has officiated at the altar. For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. Amen. Kasi nga tribe of Judah siya. Walang nabanggit si Moses doon. Okay. And it is yet for more evident if in the likeness of Melchizedek there arises another priest who has come, not according to the law of fleshly commandment, yung law na umiiral nung time ni Aaron, but according to the power of endless life. So yun pala yun, ano? Kaya pala si Melchizedek, wala siyang record ng kanyang kapanganakan, ng kanyang kamatayan, kasi ang tinutukoy pala nun, in the likeness of the Son of God, si Jesus Christ, na by the power of indestructible life, yun pala nire-represent ni Melchizedek si Jesus Christ. Yun pala ang ibig sabihin nun. Amen? Kaya pala si Jesus namatay minsan at siya'y buhay magpakilanpaman, at iyon yung tinatawag na sinet ni God na order ng priesthood forever. At doon tayo nakasalig, kapatid. Yung calling natin. But according to the power of an endless life, for he testify, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. So, ibig sabihin, kung si Jesus na ating Panginoon na tumawag sa atin at humirang sa atin, ay priest siya forever, according to Melchizedek, tayo ganun din. Forever yung ating calling. In the order of Melchizedek. Amen. So, inasmuch as he was not made priest without an oath. So, nakita mo si God, no? Bagamat Diyos na siya Hindi niya kinakailangan pa ng, ng patotoo sa kanyang sarili Gumawa pa siya ng oath. Oath po yun yung kanina yung binasa natin sa Psalms 10 verse 4. For they have become priests without an oath, but him with an oath by him who said. Kasi kay Aaron wala namang oath Pero si God, nagbigay siya ng oath para kay Melchizedek. The Lord has sworn and will not relent. He will not change his mind. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. By so much more, Jesus has become a surety of better covenant. Grabe po mga kapatid, no? Kasi ang legal matter yung usapan dito. Amen? Parang attorney, nagpe-present ng sa harapan ng korte. Ganyan po yung kanyang discussion. So, paano nag-end yung Aaronic priesthood? The old high priesthood was prevented by death and now replaced by Christ who lives forever and ever. Amen. Pangalawa, yung kanyang yung efficacious atonement ni Christ ay na-replace na yung animal sacrifices ng Old Testament. Kasi lang yun, shadow lang yun of things to come. Sila noon, from time to time, weekly, daily, nag-offer sila. Pero si Jesus Christ, once and for all, nag-offer siya at iyon ay efficacious magpakilanpaman. Okay. Pangatlo,
yung old priesthood ni Aaron ay hindi siya pa pwedeng tawaging king of peace or justice or righteousness. Limited lang talaga siya doon lang sa may priesthood lang. Samantalang si Jesus Christ ay king and at the same time priest. He is king of righteousness. He represents righteousness. He represents peace and justice. Yun po ang napakalayong contrast ng, kaya nga tinawag na better covenant. Okay. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? The new high priest, Jesus Christ, gives access to heaven. Yung si Aaron, di niya nagawa yun. Pero si Jesus mismo ay nagkaroon tayo ng access sa ating God the Father to the throne of grace, to the most holy place, because He sits and reigns there as a priest, king, and prophet forever and ever. His accreditation as eternal Son of God, He is the source of all authority and power. He is the great prophet, the Son of God, the King over all creation. Okay. So, last verse. Sabi nga po ng Hebrews, pangwakas na talata ng Hebrews 7, but He, because He continues forever, has an unchangeable priesthood. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Gaano kahalaga sa atin mga kapatid, itong office ni Jesus Christ as High Priest? Ito po ay hindi lamang basta title lang. Si Jesus, alam nyo ba ngayon mga kapatid, siya ay nagpa-function ngayon sa langit at the right hand of God as King and Priest. Nakaupo siya doon sa throne, nag-rule siya. Nakaupo siya doon sa throne as priest, nag-intercede siya to the Father. He intercedes for all of us, day and night, without ceasing. Amen? Kaya nga, hindi na natin kailangan si Mary. Amen. Si Mary, kailanman po, hindi po siya naging mediator, hindi siya naging intercessor. Kailanman, hindi niya kayang i-replace yung role ni Jesus Christ. Amen. Si Jesus, nandoon mismo siya sa langit, nag-rule, making intercession for all of us. For such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens, who does not need daily, as those high priests, to offer up sacrifices, first for his own sins, and then for the sins of the people. For this he did once and for all, when he offered up himself. Amen. So, purihin ang Panginoon. At ngayon mga kapatid, ito na po tayo ngayon. Yung patotoo ng Peter, chapter 2. Ang sabi po rito, but you are a royal race, a chosen race, a royal priesthood. So, ano ibig uli sabihin ng royal priesthood, mga kapatid? Priest and king. Amen. So, tatandaan niyo po yan. Kasi nga, kaya nga priest and king ay kasi by the order of Melchizedek. Okay. A holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. It is a bold declaration of Peter about the truth ng ating calling. Pero mga kapatid, wag nawa mag-end ito na parang kung si Jesus nga hindi lang basta-basta title yun sa kanya eh. It is a ministry na kanyang ginagampanan. Sa atin, wag din ng ganon. Na, masaya-masaya ka, naging royal priesthood ka. Pero ang tanong doon, ano yung ginagampanan mo ngayon? Nag-act ka ba dyan, kapatid, ayon sa calling ng Panginoon? Yan yung tanong. Amen po ba? Si Jesus, nag-act siya ayon sa kanyang
ministry na ginagampanan. So tayo rin mga kapatid ay ma-encourage tayo. Sapagkat may pinapagawa ang Panginoon. Sabi rito, kaya raw tayo tinawag na chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. For what purpose? So that what? To proclaim yung alin? Yung excellencies of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. Yan yung ating buong duty. Ipo-proclaim natin sa mundong ito. Hindi lang po yan basta title, kapatid. Kaya nga sa buong buhay na sa lahat ng ginagawa natin, pinoproclaim natin si Jesus Christ sa buhay natin. Pinoproclaim natin yung excellencies ng Diyos. Ikaw man ay nag-aaral, ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay isang businessman, ikaw man ay isang housekeeper, ano man yung ginagampanan mo, we are proclaiming the excellencies of God. Amen. Hindi lang po siya just a cute title na po pwede mong panghawakan. Iba po ang heavenly calling kaysa sa earthly calling. Sa earthly calling, nabibili nga yung title ng engineer eh. Paggawa ka sa recto, meron ka ng certificate. Amen? Dito, sa Panginoon, hindi ganon. Hindi natin kailangan ng certificate na ito po ay function na ginagampanan. Ang mga priest, mga kapatid, bago kayo mag-rejoice na tayo ay mas greater sa mga Levitical priesthood noon na shadow lamang, bago ka mag-rejoice dyan, kapatid, tignan mo muna kung gaano kahirap yung trabaho nila. They work faithfully. Napakaingat nila sa pagkatrabaho sa templo. They follow exactly the instructions sa tabernacle. They learned obedience. Yung faith and obedience nag-ooperate. Kasi sinabi ng Panginoon, ganitong gagawin mo. They obey it. Every detail of it. Ino-obey nila yon. Salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito po yung isang mahalaga yan ha. Kaya nga ang sabi nga po ng Colossians chapter 3, keep on seeking God. Set your mind on things above, not on things on earth. Ibig sabihin, wag yung the way this world raise you up. Papaano ka hinubog ng mundong ito, wag mong ganun tignan ang buhay mo. Tignan mo yung buhay mo in a higher realm. Kung paano ka tinawag ng Panginoon. Alam mo, ito yung nakita kong isang malaking problem sa mga Christians. Kasi, ang tingin niya pa rin sa sarili niya ay kung paano siya hinubog ng mundo. Hindi niya nakikita yung sarili niya according to the Scriptures. According sa calling ng Diyos. Mga kapatid, ito na po ang ating bagong kalagayan ngayon. Yan po ay isang declaration. A very bold declaration. Hindi madali para kala Peter na i-declare yan. But that is the truth about us. We are a royal priesthood according to the order of Melchizedek by virtue of our union with the Lord Jesus Christ. So ngayon mga kapatid, lakaran natin ito. Amen? Meron tayong trabaho na gagampanan. Hindi hadlang ang pandemic. Amen? Hindi hadlang ang mga digmaan o ano pa mga kaguluhan upang tayo ay hindi magtrabaho sa kingdom ng God. Tayo ay magkatrabaho habang tayo ay may hininga. Habang tayo ay nabubuhay. Yan yung ipagsusulit natin kay God kapag umarap na tayo. Tinawag ka ni God, binigyan ka ni God ng isang napakalaking pribilehiyo na mapabilang ka dito sa royal priesthood. Ang tanong, ginampanan mo ba yan, kapatid, nung ikaw'y nabubuhay? Amen. Amen po ba? So ngayon, bawat sa atin, meron tayo, lahat tayo, priesthood ng Panginoon. Lahat tayo. Wala sa mind ni God yung ordinary member. Walang ganun. Kung titignan niyo yung setup ng Levitical priesthood, lahat sila may ginagampanan. Yung mga bata na mga anak sa tribe ng Levi, tinitrain na nila. Kunyari ikaw ay, lalo na pag ikaw ay particular sa priest. Tayo hindi lang basta Levitical ang tawag sa atin eh. Priesthood mismo, mismo sa may pamilya ni Aaron, doon talaga yung calling natin eh. Pero mas higher kasi kay Melchizedek na.
Lahat sila tinitrain nila, yung mga anak nila, paano maging priest. Kasi alam nilang napakasela nung trabaho doon sa may tabernacle. So ngayon mga kapatid, ganun din sana tayo. Ganun din tayo, ganun natin tignan yung calling ni God sa atin. May work tayo kapatid. Amen? So, purihin ang Panginoon sa kanyang salita sa araw na to at nawa tayo ay ma-encourage na ang lahat ng ito ay hindi lamang isang ordinaryong teaching. Ito po ay katotohanan na dapat po nating galawan. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa katotohanan na tinuro mo sa amin sa araw na ito. Lord, napakadakila mo, Panginoon. Nagpatotoo tungkol sa iyo ang iyong ginawa. Kung sino ka, ang God the Father ay nag-testify about you, Panginoong Jesus. Ang Holy Spirit through your works testifies about you. And the Scriptures testifies kung sino ka sa amin, Panginoon, as priest, king, and prophet. At dahil dito, Panginoon, sa iyong office na ito, naging ginampanan, ganun mo rin kami tinawag, Panginoong Diyos. At nawa, Panginoon, lakaran namin to habang kami nabubuhay. Sapagkat isang araw, kami ay haharap sa iyo at ipagsusulit namin sa iyo ang lahat ng bagay na to. May you find us faithful, Father God. Nawa ang mga generations to come ay maiprepare namin. O Lord, kung kaming lahat ay gagampan sa iyong panawagan, bawat isa ay gagampan sa kung papaano mo kami binigyan ng iba't ibang uri ng gifts na aming dapat na i-exercise dito po sa loob ng iyong iglesia. Kung lahat kami kikilos, Panginoon, at kami ay titingin, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sapagkat ikaw nagbibigay ng kalakasan na magampanan ng iyong mga kalooban, Panginoon. Ikaw rin nagbibigay ng lahat ng resources upang, Panginoon, may sakatuparan namin ang iyong mga kalooban. Kaya nga wala na kami idadahilan, Panginoon. In you we live, we move, and have our being. At ang buhay namin, galing sa iyo, para sa iyo, at sa pamamagitan mo, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, Ama. Sa iyo ang lahat ng karangalan. In Jesus' name, Amen.